Magandang umaga po sa inyo lahat. So, smile. Yeah, smile po kayo. Yeah. Kailangan na may mataba ang puso, no? Walang kalungkutan sa harap ng Diyos. Amin po ba? Siya, tayo po ay magtutuloy doon sa aral nung nakaraang linggo. Sino po ba yung nagturo? Si Elder Jess. Ano yung pamagat? Tatanungin natin mamaya yung mga nasa likod, no? So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag mo muna akong kakausapin. Tuon muna tayo sa salita ng Diyos. Ha? Ah, Huwag muna, ha? Ang ating pag-aaralan ay papatuloy. So, nakatatlo si Elder Bert, ay si Elder Jess. Ako kaya ilan? Ah, 5? Bali, 8 yun, no? So, kapit. Kapit po tayo. So, huwag hadlangan ang banal na espiritu. Pwede po palang hadlangan ang banal na espiritu. Bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, pwede siyang hadlangan. At yun yung kapilian ng Kristiyano. Pero sana'y maunawaan natin kung sino ang banal na espiritu. Ano ba yung kanyang ginagawa? Ba't mahadlangan? Anong dahilan bakit mahadlangan siya? Pero wag sana, wag. Kasi yun yung pagmamatapat niya sa Panginoon na ang mga nakipag-isa sa kanya ay dalhin sa buhay na walang hanggan. Na walang bumitaw, kapit sa Panginoon. Kaya lang, kailangan nating suriin kasi baka wala tayong kamalay-malay na hadlangan natin ang layo ng Diyos na tayo baguhin, na tayo ay makapamuhay ng may kagalakan, kapayapaan, kahustuan ng buhay sa mundong ito. Kasi yun lang layo niya, ang mamuhay tayo sa Espiritu. Kaya lang, mayroon tayong kapilian. At sinasabi nga ng iba, bakit kasi hindi na lang tuluyan ng ibilanggo si Satanas para wala ng mga giyera, wala ng mga paghihirap. Kasi pag ginawa naman yun ng Diyos, wala akong maliligtas. Kasi ang Diyos ay matuwid, hahatulan niya lahat. Pag hinatulan niya si Satanas, lahat tayo. So walang pagkakataon ang mga iba na maibalik sa Panginoon. Kaya ho, ang Diyos nagtatyaga, no? Kaya ho sa atin hong pag-aaralan, may binanggit po si Elder Jess yung aklat sa Tesalonica na huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Kasi sila, na mga mananampalataya, sabi, huwag kayong magalumihanan. Ang mga namatay ay kakaungin ng Panginoong Hesus. Dangan nga lamang ang kayo ay magmahalan, ang kayo ay magpatawaran, magmahalan, o magtulungan kayo sa isa't isa. Niya. Kaya sabi niya, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Kasi pwedeng hadlangan Ito po ba ay panukala o isang kautusan? Option ba to? Option ba na huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo? Option ba to o command? Command. Ito po ay maunawaan natin na marapat na hindi hadlangan ang Espiritu Santo. At sabi niya, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo. So, may makikita tayo, paano ba hindi mahadlangan? Huwag baliwalain ang anumang pahayag. Suriin ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi po, ang mga ito, kapag tuluyan ng mahadlangan ang banal na Espiritu, tatalikuran natin ang Diyos. No? Yung may binanggit si Elder na yung binomin, no? Ito po yon sa mga
modernong namumuhay dito sa Kalakhang, Maynila, baka LPG ang gamit ninyo. So hindi niyo alam yung ibig sabihin ng binomi. Yung po ay yung panggatong, itong panggatong na to, ang layo niya, may purpose yan. Diba, nagsaing ka ng kanin, kailangan manluto. Diba? Pero pag pinatay mo yan, tinanggal mo yan, yun yung sinusuppress mo. Yung layo niyang makaluto, tinanggal mo yon, ang purpose, mawawala. Di siya maluluto. Ang pangalawang pamamaraan, kung napapatayan, papatayin niyan, pag tinanggal mo yung luto na. Sasabuyan mo yun ng tubig, o kaya ilayo mo, para magamit pa siya, bibikisan mo ng tubig. Pero yung tinanggalan mo, sinupress mo, hinadlangan mo, na layo ng Diyos, na may plano at layunin siya, na maidako ka sa kanyang presensya, at hinadlangan mo. Yun yung mabigat. Inalis mo ang pagkakataon na ikay dalhin ng banal na Espiritu na maging kawangis ni Kristo. Hinadlangan mo yon. Hindi yung after na naluto ka, hindi pa ho, tayo po ay being sanctified by God. Pinapabanal tayo kaya huwag hadlangan. Huwag ninyong palumbayin, bigyan ng kalumbayan ng banal na Espiritu. Kasi, ang dahilan kung bakit siya isinugo para makapamuhay tayo na maging kawangis ng Panginoon hanggang sa wakas. Amen po ba? So yun yung nais ng Diyos. Kaya lang may kapangyarihan tayo, kapilian. Kaya po pinaghahanda ang mga mananampalataya sa huling panahon. O ngayon, aware po ba kayo sa nangyayari sa Middle East ngayon? O halimbawa, yun na lang sa Dubai, na pagbaha for 70 years. Binaha ang Dubai. Ngayon, Saudi Arabia. O ngayon, nangyayari sa Israel at Gaza. Iran. So ano ngayon yung mangyayari sa daigdig? Kahirapan, gutom. At darating yung fulfillment ng pre-wrath, yung 1 week ni Daniel o 7 years. So sabi po ng Amerika, ng Australia, ng Germany, huwag mo nang bombahin ang Rafah, Israel. Kasi ang Israel, binobomba ang Gaza, mayroong katabing bayan ang Rafah, na kung saan ang mga mamamayan ay nag-evacuate, pumunta ng Rafah. Kaya lang, ang Hamas, ang kanilang shield, human shield, andun sila ngayon sa Rafah. So, binalaan ng US na hindi na ako magpapadala, aking ihinto ang pagpapadala ng mga gamit pandigma. Gayon din ang Australia, gayon din ang Germany. Pero sinuway ng Israel. So, ngayon, ito ang problema. Hindi titigil ang Israel hanggat hindi napupulbos ang Hamas. Kaya lang, ayaw ng mga international community, ng UN, dahil marami ang mamamatay ng mga civilian. Merong collateral damage. Kaya lang, gusto ng Israel, masasayang ang kanilang pakikipagdigma kung hindi nila pupulbusin ang Hamas na ngayon ay nasa Rafah. So ano mangyayari ngayon? Maaring mag-escalate ng galit, ng puot, laban sa Israel. At mangyayari po yun. So ngayon, ano ang atin po? Nga tayo. Ano ang ating paghahanda? Pag dumating po yung kahirapan, pagdurusa, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Huwag ho natin sabihin, ay hindi ko gagawin yon dahil nangangailangan yon ng paghahanda. Nangangailangan yon ng laging mamuhay sa Espiritu. At huwag siyang hadlangan. Kasi po,
mauuwi lamang po sa wala ang ating mga sinimulan. Kaya inaatasan tayo ng Diyos na huwag hadlangan. Huwag hayaan na ang apoy ng nais ng layunin ng Diyos ang tayo'y kasama niya sa walang hanggan. Amen po ba? So yan ang ibig sabihin ng binomi. No? So ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa mga Kristiyano bilang parakletos o kasama palagi. Yun yung nasa tabi. Kapag lumalakad ng Espiritu, kasama kang lumalakad. Kapag ikaw ay narito ang banal na Espiritu at ikaw ay lumayo, mananatili siyang parakleto. Pero ikaw ay walang parakleto. At doon, makakapamuhay tayo ng kabiguan, ng kawalan ng kapayapaan. Ang ating paglilingkod ay sarili na lang nating kayod o gusto, no? Siya ang kapangyarihan sa likod ng matagumpay na buhay Kristiyano. Kaya ho siya ipinaantay ng Panginoon sa mga alagad. Huwag muna kayong umalis ng Jerusalem. Mag-antay kayo sa pangako ng Ama, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siya mismo, yung pangako ng Panginoon. Kung didigin natin ang kanyang mga usig at udyok, kusa niyang ibubunga sa atin ang kanyang mga bunga ng pagbabago sa atin. Kaya po, be sensitive. Kaya lang, paano magiging maririnig natin ang udyok ng Banal na Espiritu kung hindi natin siya kasama? Malayo tayo sa Banal na Espiritu. Tayo namumuhay na lamang sa sarili nating gusto at pamamaraan. Hindi ng pamamaraan ng Diyos. No? Dahil ang layo niya, sabi kong ay tungo sa wangis at larawan ng Panginoong Jesus. Kaya kung wala ang Banal na Espiritu, di tayo makakapanagumpay. So mananatili tayong bansot at madali tayong matangay ng kasalanan at sa ating mga damdamin na bumitaw at huwag nang sumunod sa kanyang kalooban. Ngayon, ang sasabihin man natin, ay hindi, Pastor, okay lang, ligtas naman ako. Ang problema, pagdating ng persecution, pagdating ng mga kahirapan, tiyak, nalalayo tayo sa Diyos. Dahil wala tayong lakas, kapangyarihan, na ang layo ng Banal na Espiritu, ipagkaloob ang lahat ng karunungan at kaalaman upang tayo makapamuhay. Kaya sinasabi ni Pedro, ibinigay na sa atin ng Diyos, kausap niya ang mga mananampalatayang meron sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng lahat ng ituturo upang tayo maging matapat sa Panginoon. No? Sa gayon, tayo ay magiging mga mabisang saksi ng Panginoon Jesus dito sa liputan saan man tayo idako ng buhay. Kahit natanggap na ang banal ay maaring hadlangan ng isang Kristiyano, ang mga gampanin at gawain ng Banal na Espiritu. Ito nga po yung kailangan nating unawain. Huwag hadlangan dahil may layon ng Diyos. Ito po ang tinutukoy ng ating binasa kaya't sila hinikayat ng apostol na huwag hadlangan ng Banal na Espiritu. Ito po yung ating sinuri nung nakaraan ko sa katanungan, kailan ba nahadlangan ang Banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa ating buhay kapag binabaliwala ng Kristiyano ang mga pahayag mula sa halimbawa, sa mga Bible study, sa mga ganitong gawain, sa mga seminar, sa anumang mga discipleship training, so kailangan wag lamang sang-ayunan ang mga nahihayag, kundi tanggapin, isabuhay. Kaya po, ang nais ng Diyos, ang tayo ay matuto dahil kung hindi ho, para tayong mga taong hangal na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Tayo'y nakinig lamang. Kaya po, ang Kristiyano ay kailangan tanggapin ng maluwag sa loob. Kung ito man ay pag-rebuke o pag-saway sa kanyang mga maling pag-ugali, tanggapin. Kung hindi, mangyayari, pipiliin lang natin kung alin yung ating tatanggaping aral. At tayo ay nagiging
emosyonal. Para tayong nana. Kunting lang hong salita, tayo ay magre-react. Kasi hindi tayo namumuhay ayon sa Espiritu. Ang mga salita na ipinapahayag, na layon ang salita ng Diyos, idambana o ipitak ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Pagpapasyahon natin yan. Ito po, kapag matigas na ang ating mga puso, wala na hong aral. Kahit ho si Pablo'y manaog sa lupa, kahit ang Panginoong Jesus manaog muli at mangaral, kapag pagpapasyahan nating maging matigas ang ating puso, di ho tayo mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya yung ating will ay ibangga natin sa will ng Panginoon. Laging win ang kalooban ng Diyos. No? So, yun, talakay na yung binabaliwala ang mga salita ng Diyos, kung saan ay doon sa Tesalonica, huwag niyong hadlangan. So, binaliwala ni Pedro ang salita ng Panginoon. Nung siya po yung, si Pedro, sabi niya, sino ba ako? Sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, ikaw po ang Diyos. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Abay, pakatapos nun, bigla na lang sinabi ng Panginoon, ako po ay mamamatay at ako ay ipagkakanulo. Sabi ni Pedro, halika nga, Panginoon, mali yung sinasabi mo. Hindi ka pwedeng mamatay. So, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Hindi si Pedro Satanas, kundi yung kanyang pinagpapapilan na adversary. Hasatan. Hindi po si Satanas, kundi yung ginagawa niya hadlang sa plano ng Diyos. No? Hasatan, tinatawag. So, maling pagpapahalaga, maling bunga. Ito po yung ang Espiritu ng Diyos, kung mamuhay tayo, ay naroon ang kanyang bunga, yung siyam na bunga. Hindi po yun, mamimili ka dun sa siyam na bunga. Lahat po yun, ang siyam na yun. Pag-ibig, kahinaunan, kaamuan, ano pa? Kapayapaan, at ang huli yung pagpipigil sa sarili. Kaya po kung ano ang ating pinahalagan, yun din ang ating susundan at susundin. Makikita yon sa ating mga ginagawa na maaring kubli sa kapwa-tao, ngunit hayag naman sa banal na Espiritu. Kung ano man ito, lilitaw siya sa magiging bunga sa ating kasalukuyang buhay. So wala man tayong karapatang humatol sa kapwa, pero makikita yan kung paano niya isinasabuhay ang kanyang mga narinig. Kung ito nga bang inihahayag ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Di man natin hatulan na kung siya ligtas ba o hindi, pero makikita yan sa kanyang araw-araw kung paano niya harapin ang pagsubok sa buhay, kung paano siya magtrabaho, papahalaga sa oras, sa tipan, pagsasalita. Yan, sa mga anak ay nagiging katuwang sa mga gawaing bahay. So nakikita yan sa mga anak kapag sila ay namumuhay sa Espiritu, sa mga aral. So hindi sila babad sa mga social media. Ang cellphone nila, gagamitin lang nila yan siguro, mga 1 oras lang. Tapos tatabi na nila yon. Tapos mag-aaral na sila. Yun. Tapos tutulong sila sa mga gawaing bahay. So alagaan nila yung mga kapatid nila. Tapos nagiging magiliw. Hindi lang tuwing Mother's Day, magiliw. So araw-araw. Ganun po ba mga kabataan ngayon? Amen. Oh. So ang cellphone, dapat may oras lang yan. Tama? Huwag ho sila hong bigyan ng laya. Marami pong kalokohan ng social media. Baka imbis na sa bahay na lang kakain, pupunta pa sa may sene, makikikain kay Diwata. Ganun. So pangalawa, ang tinuro ni Elder Jess ay yung kapag nagsisinungaling ang Kristiyano sa banal na Espiritu. At ito po yung nangyari sa kapag kanila hong ginawa ni Ananias at ni Safira. Ang problema talaga pag ang pera, no? Si Safira, yun yung naging ano niya eh. Safira, di ba? Si Safira.
So kaya po yung mag-asawa na ito, nagbenta ng ari-arian, pwede naman nilang sabihin sa kay Pedro, ah, ito po ang bahagi ng aming nabenta. Ay ang nangyari, nagsinungaling. Sabi kasi ni Pedro, ito ba ay kabuuan ng inyong pinagbilyan? Opo. Kinupit nila. Eh, sinabi naman sana, ito po yung 1/3 lang kasi may bibilihin kaming sasakyan o gano'n. Kaya lang, nagsinungaling sila kasi sabi, yun yung kabuuan. Kanilang pagpapasya yun. Ay nagsinungaling sila at yun ay nagkaroon ng banal na takot ang lahat ng mga tao nang namatay si Anias at si Safira. Kakotsaban niya sa kanilang pagsisinungaling na ito lamang ang pagbenta ay kumuha sila ng inumit nila yung interest nila sa kanilang personal na interest. So nagsinungaling sila sa Espiritu Santo. No? Kaya po sa atin bilang mga mananampalataya, maging maingat tayo na alam na natin kung ano yung totoo tapos hindi natin masabi. Kaya po yung kompromiso, yung pananampalataya, alam na nating mali tapos nagsisinungaling na tayo, pero dahil ayaw natin yung isang kapatid magalit sa atin o magtampo sa atin, o tayo ay panghinaan ng loob o masira yung ating ego, so nagsisinungaling tayo. Kaya ingat po tayo sa pagsisinungaling. Kaya pag dumalaw po kayo ng bahay, tapos alanganing oras, pag tinanong kayo, kumain ka na ba? Anong sagot? So, kung hindi pa kumakain, hindi sabihin mo, hindi pa ho. Mayroon pa ho ba kayong pagkain dyan? Wala namang. So yung iba kasi, dahil ayaw na maabala, wag na po, kumain na po kami, pero kumukulo yung tiyan. No? Yan ay mga pagsisinungaling. Oh. So, mga magulang, wag nating tuturuan ng mga anak, maging sinungaling. Anak, pag dumating yung kobrador, ha, sabihin mo, wala ako, ha? Pero nandun. Kaya nung tinanong, andyan pa papa mo? Opo, sabi niya, wala daw siya. O na. Ayan. Maging matapat. Kaya nga. No? So kapag hindi po tayo nagiging makatotohanan at matapat sa ngalan ng pakikisama, pagkukubli, o pag-iwas kaya sa mahirap, hindi po kaya tayo nagsisinungaling sa banal na Espiritu na siyang nakakatalos ng lahat ng ating iniisip, ating ginagawa. Kaya po si Pablo sensitive sa banal na Espiritu dahil ayaw niyang siya'y magsinungaling. O kaya nung siya ay nagmimisyon, pinakikinggan niya ang tinig o ang sinasabi ng banal na Espiritu. Pablo, huwag ka munang pumunta ng Asia Minor. O, pagdakay nagkaroon ng vision si Pablo na merong humihingi ng tulong mula sa Macedonia. O. Pero pagdating sa Macedonia, siya, huwag ka munang pupunta Pablo sa Asia Minor, punta ka ng Macedonia. At doon sa Macedonia, yung unang lugar na pinuntahan niya, Pilipos. Ayun, binugbog siya at ikinulong. Maaring, ba't ganon? Ako'y naglilingkod, bakit nangyayari sa buhay kong ito? Alam ni Pablo, kasi kaya sabi nagpapaalam siya sa mga elder sa Miletos ng Efeso, Pablo, wag ka nang pumunta. Hindi, pupunta ako. Sila yun kung makaharap ang mga mananampalataya. At sinasabi na sa akin ng banal na Espiritu na sa lahat ng lungsod na aking pupuntahan, sasaktan ako. Pero sabi niya, inililigtas ako ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang lahat ay itinuturing kong basura. So, siya ay naging sensitibo, kaya naituro niya sa mga taga-Pilipos yung magalak kayo lagi sa Panginoon. Magalak kayo. Ituring yung walang pakinabang ang lahat ng bagay. I-focus nyo ang inyong mga sarili na makilala pa ninyo ang Panginoon. Dahil yon ang layon ng banal na Espiritu. Ang makilala pa ang Panginoong Yesus at makihati sa kanyang paghihirap. Kaya doon sa iniwang kong katanungan sa young adult, gawan po nga ninyo ng kasagutan ang katanungan, bakit kailangang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan? Doon sa aming devotion, sabi ko nga sa mga kanila,
Na-strike ako dito sa talata sa Colosas 1:24. Sabi niya, hanggang ngayon naghihirap ang Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Bakit naghihirap ang Panginoon sa iglesia? Hanggang ngayon. Dahil hindi kumikilos ang iglesia sa kanyang plano at layunin na ibahagi ang kaligtasan sa iba. Hinahadlangan ang banal na Espiritu. Kung hindi tayo natututong magbahagi, anong buhay natin? Ano yung ginagawa natin ngayon dito? Kung doon sa ating pakikinig ay hindi natin tinatanggap, kundi inahadlangan. Sana po magkaroon na tayo ng lakas ng loob. Kung ang kinausap ka patungkol kay Tanggol, kausapin mo muna kung sino si Tanggol. At sabihin mo, meron din tayong dakilang tagapagtanggol. Di pakilala mo kung sino ang Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw ay naglalaba, at meron kang kumari na naglalaba rin, at sinabi niya sa iyo, ang hirap naman paputiin itong mansa, hindi matanggal. Ay di sabihin mo rin, gayon din ang ating buhay. Merong mansang hindi maalis, isa lamang ang nakakapag-aalis. Kasalanan, mawawala yon, maalis yon. Kung tayo patatawarin, tayo ay makikinig sa aral ng Panginoon na wala ng ibang daan, wala ng buhay, maliban sa Panginoon. Paliwanag mo ang John 3:16. Amen? So, kung ikaw ay nagluluto at gusto mong masarap ang yung niluluto, lalagyan mo siya ng asin. Ang hirap magpasarap ng niluto kung walang asin. No? Sabihin, may asin po ba kayo riyan? Meron po. Alam mo, ang buhay natin, wala hong lasa kung wala rin ho sa atin. O yun, i-connecta mo. Kasi as you go along, ang buhay ganon. Habang ikaw ay nag-aaral, ikaw ay estudyante, paano mai-relate ang Ebanghelyo sa mga pag-aaral? Tayo nag-aaral para tayo makatapos, ano? Salamat sa ating mga magulang. Tayo gustong makatapos, matuto tayo sa buhay. Kaya lang, ano kaya kung ang pinag-aaralan lang natin ay ang dito sa mundo? Pati ang Diyos po, meron po siyang iniwang aral. O yun. Paliwanag mo, anin mo ang yaman sa buong mundo. Kung mapahamak naman ang ating kaluluwa. Pasok. O kung ikaw ay driver, o ay sumakay sa jeep, mayroon kang kasama. Tapos nawawala kayo. Nawawala kayo kung saan kayo nagpasikot-sikot dahil traffic, na bypass road. Naliligaw po tayo. Ay di bale, meron namang ways. Ay mag-ways kayo ngayon. Ano ngayon ang i-connecta mo ron? Paano mo i-connecta yun? Tayo rin, kung wala hong driver sa ating buhay, wala ho tayong mapupuntahan. Kaya kailangan natin ng driver ng buhay at yun yung Panginoon. Dahil ang layo ng buhay, sama tayo sa buhay na walang. Kaya kailangan natin ng super ng buhay. O may awit nga yan, di po ba? So lahat ng pagkakataon, kaya nating ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung ikaw naman ay magsasaka, kung ikaw naman ay sundalo, kung ikaw naman ay street sweeper, so lahat ay nakaugnay sa mabuting balita ng kaligtasan. Pangatlo ay yung huwag labanan ng Kristiyano ang banal na espiritu. Ito ay nung si Stephen ay nangangaral na sabi ay huwag niyong labanan ang Espiritu Santo. Napakatigas ng ulo. Kasi isinalaysay, ito si Stephen, isinalaysay niya ang kasaysayan ng Israel. Katulad niyan, kasaysayan niya ng ating pong kaligtasan. Kaya para kay Stephen, ang balikan kung anong ginagawa ng Diyos. Ito mga kapatid. Kaya niyo hubang i-trace ang inyong
family tree? Fourth generation? Fifth generation? Kaya? Kami, nag-attempt kami, hindi namin kaya. Yung mga lolo ng lolo ng lolo ng lolo namin, hindi kaya. Ilan? Hanggang ilan lang? Third generation. Hirap. Paano kung 10th generation? So nakatala sa Biblia, sa Book of Matthew, 14th generation mula kay Abraham, di ba, hanggang kay Zerubbabel. Basahin niyo ang numbers. Sa 70 nations, lahat inihayag ng Diyos ang mga lipi ni Noe. Naging matapat ang Diyos sa kasaysayan ng mga tao dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya pag itrace ko ang buhay ko, ang family tree ko, babalik ako kay Abraham sa pinagmulan ng aking pananampalataya. So mga kapatid, hindi man naging matapat ang inyong mga ninuno, magulang, inilathala ng Diyos ang kasaysayan ng buhay nyo kung saan kayo nagmula. Dahil sa panahong ito, tinawag kayo. Amin po ba? Ganon katapat ang Diyos. Tayo, binabaliwala natin ang mga kasaysayan. Pero ang Diyos, pinahalagahan. Kaya tayo, minsan, pagdating doon sa mga lipi na magmamana sa mga lipi ni Israel, tinatamad na tayong bumasa kasi wala naman sa ating dating yon. Pero sa Diyos may dating. Dahil pinaalagaan na ang kasaysayan ng kanyang lahi. Kaya po mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi man naging matapat ang ating mga ninuno, ang mga lolo at lola, kanya hong dinaluyan ng kanyang pagpapala upang sa iyong panahon isilang ka at tumugon sa paanyaya ng mabuting balita. Amen? Kaya ho yung sumpa natitigil. At tayo ay mga pagsisimulan ng pagpapala ng Diyos. Kasi ang Diyos, tumatawag siya upang maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Yun. Kaya po tayo maging daluyan ng pagpapala. Kaya ho, sa kasaysayan, binanggit ni Stephen, hindi sila nakinig. Dahil ang sa kanila ay pagiging makasarili, pagmamataas at walang interes sa salita ng Diyos. Kahit sa ating panahon. So, kung ililimiin, ginagawa nila ang paglabang ito dahil sa kanilang ipinagtatanggol na paniwalang minana sa mga ninuno. Kahit nga sa atin ngayon pag maghayag ka sa mga lolo-lola, sa mga sarado, kandado, padlak, dinumero, anong sagot nila? Dito na kami sinilang, dito kami nagkaroon ng lakas, dito kami madadapa. Kung saan kami inilagay ng aming mga ninuno, ito'y panghawakan namin. Paano kung mali ang ninuno? Kaya yun yung sinasabi ni Pablo. So ang mga Hudyo ay sa kanilahong devotion, zealousness, sila'y makadiyos, ngunit sa kanilang kapamaraanan. Kaya't ang aking marubdob na panalangin, sabi niya, at hiling sa Diyos na mailigtas ang aking kababayan. Dahil sila ay masigasig na sundin ang kalooban ng Diyos, dangan niya lamang ayon sa kanilang kapamaraanan. Yun din ang ginagawa ng ating henerasyon. Ang ating mga kamag-anak, sa kanilang pananampalatayang relihiyon na ating kinagisnan, ganon sila. Kaya ano ngayon ang ating gagawin? May mga kamag-anak din akong sarado kandado. Pero ang hinihiling ko sa Diyos, bilang pari ang mamagitan. Ama, pwede po bang alisin ninyo ang tabing na hindi makita ang ningning ng mabuting balita ng kaligtasan ng mga kamaanak ko? At digmain ng mabuting Elohim ang mga masasamang Elohim na ito upang ang salita mo'y malinaw nilang mapakinggan at sila'y tumugon. Kaya tayo tinawag ng mga pari. Mga kapatid, sumusuko na ba tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos?
tayo ay bumibitaw na walang kakayanan, ayaw nitong maniwalampalatayan nitong magulang ko, ang daming mga hugis sa kaming bahay. Ang hirap gibain, talagang mahirap kung tayo ay kikilos lamang. Kung kasama ang banal na Espiritu, kasama ang pagiging pare at mamagitan, may kapangyarihan ang Diyos upang baguhin ang maling pananaw. At maaring ang iba sa inyo'y ganoon ang dating kalagayan, pagmamatigas ang puso. Pero binago tayo ng Diyos kasi merong nagtiyagang manalangin at maghayag ng mabuting balita. Amen po ba? So, pasalamatan nyo ang mga taong sa inyo'y nagbahagi ng mabuting balita. No? So, hindi bukas ang kanilang mga isip at kalooban sa ginagawa ng Diyos, kaya't kanilang inuusig ang mga propetang ipinadala sa kanila ng Diyos. Humantong ang ganito nilang pagtatanggol sa pag-usig at pagpatay kay Stephen. Ang namuno sa kanila sa oras na yon ay isang napakareliyosong Pariseo na nangangalang Saulo. Diba? Nung siya ay inaresto ng Panginoon sa Damascus, siya ang naging Apostol Pablo matapos siyang magsisi at kumilala sa Panginoon Jesus. Ito marahil ang dahilan bakit itinturi niya ang kanyang sarili na pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Dahil kanyang inusig ang iglesia. Pero nang maunawaan niya, ibinuhos niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Out of 19 books in the New Testament, 13 galing kay Pablo. Kanyang isinulat, inilimbag, kahit sa panahon ng kahirapan, panahon ng pagdurusa, panganib, kahit sa loob ng bilangguan, hindi niya inalintana ang lahat ng ito, kundi ang siya sumulat at siyang ating pinag-aaralan ngayon dahil hindi kayang isuppress, hadlangan ang sa taong katulad ni Pablo na maihayag ang dakilang plano at layunin ng Diyos. Kaya sino po tayo na hindi tutugon sa panawagan ng Diyos sa huling panahon? Dahil ayaw niya na ang iyong kapatid, ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ang iyong magulang, yung mga tiyahin, tiyuhin, masadlak sa kaparusahan. Nasa atin ding mga kamay ang kaligtasan nila sa pamamagitan ng giging pari at hari at na huwag mahadlangan ang tanging layo ng banal na Espiritu, ang tayo'y bigyan ng kapangyarihan na maihayag ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya pag hindi natin yung ginagawa, tiyak na hinahadlangan natin ang banal na Espiritu. Dahil yun lamang ang kanyang layunin, ang tayo maging kamanggagawa niya. Sa pagpapatuloy, ito po yung natitira. Sa katanungan, kailan ba nahadlangan ang banal na Espiritu? Sa kanyang gampanin sa ating mga buhay, pang-apat, kapag sinasaktan ng Kristiyano ang kalooban ng banal na Espiritu. So, nasasaktan. So, yung kanyang pamamalagi, so tayo ho, ang Espiritu ho ay naroon. Kung pag tayo ay magbalik loob, babalik po siya. Kaya lang tayo yung lumalayo. So sabi ron kapag sinasaktan, so paano ba nasasaktan ang kalooban ng Espiritu? Pabasa nga po. Yan po. So, Efeso 4, chapter 4, verse 30 to 32, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Thank you, Ate Sara. So, dito po sa Ephesians 4, mababasa natin dyan, ang Diyos, nung siya'y umakyat sa langit, ang Panginoon Jesus, nagbigay siya ng mga kaloob yung 5 upang ang mga lingkod ng Diyos, ang mga hinirang ay maihanda sa paglilingkod. Tapos sabi niya roon, magmahalang kayo, magtulungan kayo, huwag maging matigas ang inyong puso. Magpatawad kayo, sabi niya. Tapos, dito sa tagpong ito,
makikita natin, isiningit ni Pablo yung at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo. Sapagkat siyang tatak ng Diyos. Parang yung sa mga rancho, kapag ikaw ay nag-alaga, may mga alaga silang mga baka, so tinatatakan nila yan. Halimbawa, ang nakalagay doon ay ER, Eusebio Raquinho, ER, tatatakan yung baka. Yun yung sa kanya. Kaya yun ay pag-aari niya. No? So ang ginawa rin ng banal na Espiritu, yung mga na puspos ng banal na Espiritu, ay sabi ron, tinatakan bilang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Paano nga ba hindi masasaktan ang banal na Espiritu? Paano? Ito, ang binabanggit ni Pablo, na sandwich po itong 30. Kung babasahin yung Ephesians, makikita natin. Sabi niya, ang masaktan ng kalooban ng Diyos, kung hindi natin alisin ang sama ng loob, puot at galit. Masasandwich yun yung pamumuhay ng may kabanalan. So kung hindi tayo namumuhay, yung hindi na natin inaalis yung sama ng loob, puot at galit. So, pansinin niyo po yung framing ng pag-uugali ng tao. Sama ng loob, pakatapos niyan puot, pakatapos niyan galit. At yan, ang reaksyon niyan, mambubulyaw ka, manlalait ka, mananakit ng damdamin ng kapwa. Yun yung tinatawag minsan ng ikaw ay mambubuli. Ikaw ay mangalas ka. Ikaw ay mangaasar. So itong kaloob-looban ng ating puso ay kailangan ay magkaroon ng banal na pagkatakot dahil tayo ay, sabi doon ni Pablo, binihisan. Inalis na sa atin yung dating pagkatao at ibinigyan tayo ng bagong buhay, sabi niya, isuot ninyo. Kaya ang mga bagay na ito, yung ating pong pagkakaroon ng sama ng loob, puot at galit, alisin na ninyo yan. Dahil yon ay nagiging nasasaktan ang banal na Espiritu. Kasi tayo ay templo ng Diyos. So, mga kapatid, mayroon po ba kayong kasamaan ng loob? Ito ba ay sa loob ng tahanan? Sa trabaho? Anong ating gagawin? If Facebook sila, kausapin. Huwag i-dismiss, bagkos, huwag humingi ng simpatiya sa ibang tao at i-dismiss mo. Ang kailangan gawin, Mateo 18:15 hanggang 17. Kausapin mong mag-isa para yung sama ng loob mo ay mawala. Kung hindi niya tanggapin, inaalis mo ang responsibilidad sa iyo at sa kanyang pinapasa. Doon ang kalayaan. Kaya kung meron po kayong sama ng loob, huwag ho ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo na ma-develop ito sa puot at pagdakay galit. O di po ba, pansinin niyo kung ikaw ay galit sa isang tao, ano yung umaandar sa isip mo? Lahat ng negatibo, iisipin mo, ang taong ito, ganid, taong ito, nakailan na ito sa akin. Lagi na lang ginagawa to. O, tapos, pati hilat sa ng mukha niya, kinamumuyan mo na. Ayaw mong makita, ayaw mong makasalubong. Ano yung naghahari sa iyo? Hindi na lang sama ng loob, puot. At pag nalalo ka pang pinagsabihan ng hindi maganda, galit. Ayan Kaya may entry point ang kaaway. Kaya kailangang bantayan yung templo ng Diyos ay huwag hayaang ito ay mapuno ng masamang pag-uugali. So, yun yung pagiging emotional. Halimbawa, masyado kang maramdamin. Kunting narinig mo lang, sasamaan loob mo. Hindi yan galing sa Diyos. Kailangan mong ikumpisal yan.
at makalaya sapagkat hindi layo ng Diyos nasaktan ang kalooban ng Espiritu. Pag-uugali ng tao. Kaya po, ang nais ni Pablo at ng Diyos, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ano ngayon yung tingin mo sa isang tao para mawala yung sama ng loob mo, puot at galit? Pagmamahal ng Diyos. Pinatawad ka rin, katulad niya, pinatawad din, kasala siya, patawarin mo. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos dahil tayo ay binihisan ng bagong pagkatao. Kaya ho, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob niyo, puot at galit. Huwag na kayo mambubulyaw. O ito, sa pamilya, pag meron po kayong sama ng loob, puot at galit, tiyak kapag mag-utos kayo sa inyong mga anak, o kaya naman magsabi kayo sa inyong asawa, tiyak pang-angil o pambubulyaw. Hindi man natin yun nakikita dahil yun laman ng puso. Minsan, paangil pa eh. Ano ba? Mag-asawa, nag-uusap, ang taas, ang volume. Mag-uusap lang ng wala nang paki. Lahat, ay nandun yung sama ng loob. So, yung ating pong karakter, our integrity, nakikita yan. O lalo na kung ang kapitbahay mo, marites. Oh, nag-aaway na naman yung pareho Kristiyano doon. Ay, mga Kristiyano mga yan eh. Di po ba yung sama ng loob? Kaya ho, laging puspos ng banal na Espiritu. Maging maunawain ka, maalalahanin ka, mapagpatawad ka. At doon nakikita ang kaibahan ng Kristiyano. Amen po ba? Pigil sa sarili. Hingin lagi ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Unahin ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. Umawit ng pagsamba at papuri sa Diyos. Umawit sa ibang espiritu. Yun, ang hindi lang yun isang beses mong gawin. Kaya ako, humihimo po sa inyo, kung kayo'y nagmamahal sa Diyos at kinikilala natin siya yung ating Panginoon, unahin niyo ang kanyang kaharian at katwiran. At yun yung pinagsisikapang kung maidaloy sa bawat isa. Kung may panahon kayo, 5:00 ng madaling araw. Kung wala naman po kayong panahon, desisyon niyo po yan. Ang sa akin ay kapilian ninyo. Hindi po ako namimilit, pero ilalatag ng Diyos. Dahil, yun ang sabi, unahin mo ang kanyang kaharian at katwiran. So ano ngayon yung Espiritu ng Diyos na siya'y nananahan kung hindi laman ng ating puso at isipan, kanyang mga salita. At huwag namang sabihin, ay hindi na ako magiging maayos na ang buhay ko pag ako ay nagbubulay-bulay. No! Sabi nga ni Elder, bakit ganon, Pastor? Kung kailan ka nagseryoso, yun naman ang atake ng kaaway. Ay ganon talaga eh. May labanan eh. Namumuhay ka ng laban sa lisa ng iyong katawan, ng pita ng laman mo, atakihin din ng kaaway. Kaya lang, nauna yung karunungan at kaalaman. Yun. Sasalain lahat ng mga maling iniisip mo. Dadaloy sa iyong presensya niya. Dahil yung pinagpasyahan na yung karunungan at kaalaman mula sa Diyos ay yung maging buhay mo. Kaya po marami po ang mga talunan sa pamumuhay sapagkat hindi nila nakikita ang sikreto ng buhay, ang hiwaga ng Diyos na si Kristo ay sumasa atin. At kung si Kristo ay sumasa atin, tiyak ang buhay natin, prioridad ang Diyos. Mananatili tayo mga relihiyosong tao kung uunahin natin ang lisan ng ating sarili, hindi ang kalooban ng Diyos. Sakripisyo lagi yan. Kaya po, sayang lang mga kapatid. Kung hindi tayo magiging matapat sa Diyos, sa Kanyang tipan, siya yung nakipagtipan, inilatag niya ang lahat para sa tipan na yon, ang buhay ng Panginoong Hesus. Ang sa atin lang sumunod sa tipan na yon, dahil
tayo ay pag-aari ng Diyos. At yun yung gawain ng banal na Espiritu. So kaya po, itong mga taga-Epeso na ginagamit sa ating panahon, tingnan mo, may tatak na tayo ng Diyos, hindi na mawawala ang kaligtasan. Ito yung ginagamit ng mga osas. No, tayo anya, nung tayo manampalataya sa Panginoon, tayo ay sinelyuhan na. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kayong mga na bautismohan ng banal na Espiritu, na namumuhay sa Espiritu, tinatatakan kayo ng Diyos. Pwede bang mawala yung tatak? Pwede po. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mo sa akin, aalisin ko ang tatak. Diyos siya, hindi po siya tao. Kayo po yung mga nagsasabing, siya ay Diyos, hindi siya pwedeng maging tao. Bakit natin nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos? Gusto niya maging Diyos tao para sa atin, mailigtas tayo. Diba? So nauna na nilang tinanggap ang Espiritu. Kaya po sabi doon sa Epeso, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. So narinig nila yung salita ng katotohanan at sila'y nampalataya sa magandang balita na siyang kaligtasan nila. Sabi ron, kahit sumampalataya kayo kay Kristo, kayo yung sumampalataya, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirong sa inyo. So ngayon, ito po ba ay masasabi na, teka, tumanggap na sila sa Panginoon, so nagdulot na ng kaligtasan, naroon ang banal na Espiritu. Hindi po, pinaliwanag ni Pablo yan sa gawa. Ang sabi ni Pablo, pabasa nga uli ako, Sarah, makikisuyo nga uli. Gawa 19, 1, 2, and 5 to 6. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Epeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala," tugon nila. Nang marinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. So dito po, makikita natin kung paano nga ba itong mga tinatakan na nasa kanila ang Espiritu ng Diyos ay malinaw na pinapakita sa mga talatang ito na mismo si Pablo, nung siya'y pumunta sa Korinto, sa Epeso, sa bulubundukin, sabi nung lalawigan sa Epeso, may nakita siyang mga mananampalatayon. Hindi naman niya sinabing, nasa inyo na ang banal na Espiritu. Ang tugon niya kaagad, nasa inyo na pa tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Kasi baging sa mga apostol na nasa Samaria, Jerusalem, di ba, nung panahon ni Felipe, kaagad pinapuntahan nila, sumainyo na ba ang banal na Espiritu? Pinangaralan sila, maging si Cornelio, maging yung eunuko, Felipe. So mahalaga sa mga apostol na yung kaligtasan ay kailangan nilang matanggap ang pangako, ang banal na Espiritu. Kaya kaagad ang tanong ni Pablo sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Ay hindi po namin alam na may Espiritu Santo pala. O di pinangaralan sila ni Pablo. At doon naintindihan nila yung kailangan nilang banal na Espiritu. Pinatong ni Pablo ang kamay. At sila'y nagsalita sa iba't ibang wika bilang katibayan na sila nga'y napuspos ang banal na Espiritu. So ang tanong, tayo po ba ay nagsasaysay na tayo ay mga lehitimong pinananahanan ng banal na Espiritu kung wala naman yung ebidensya ng pagtatak ng banal na Espiritu? Kaya po pag sinabi po ng worship leader, ang tayo po'y umawit sa ibang wika, ay pagkakataon po yan. Kaya po sana all, pag ang lahat ay sumasamba at sa iba't ibang wika nagpapahayag ng pakikipag-usap sa Diyos, di mo man naintindihan, ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabing, ikaw Diyos ang aking Ama.
So, kapag nag-speak in tongues ka, pagkakataon po yun. Kahit nga na ikaw ay mag-isa lang eh. Pag nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos, umawit ka, tapos tumamba ka sa wikang di mo naintindihan. Pero naintindihan ng Espiritu. Ano yung pananalangin na hindi natin kaya pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay naihayag sa Diyos? Mga ungol po yan. Mga hindi natin naintindihan pero ito ay ina-address sa Panginoon. Kaya po, para sa mga Kristiyano, yung tatak ay hindi po ibig sabihin ng ikaw ay manampalataya, nasa iyo ng banal na Espiritu. Wala pa po. Kailangan mo siyang tanggapin na malinaw na tinuturo ni Pablo nung panahon ng ang kailangan nila mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan nilang banal na Espiritu. So ang Apostol Pablo sa mga nabanggit, ang siya ring apostol sa mga Epeso na nagsasabing nasa kanila ng banal na Espiritu, pagkat siya ay natanggap nila matapos na sila ay manampalataya. Ito po, totoong naranasan nila matapos na sila ay manampalataya. Kasama sa kanyang pangangaral, ang pagtanggap sa banal na Espiritu na alam niyang kailangan ng lahat ng Kristiyano. Kaya po yung mga sulat ni Pablo, address po yan sa mga napuspos ng banal na Espiritu. Ang sulat niya sa Thessalonica, kaya ang Galacia, binomba niya ng rebuke. Ang inkaligtasan ba'y natanggap niyo dahil sa pagsunod sa kautusan o sa Espiritu? Ang sulat niya sa Efeso, sa Pilipos, sa Colosas, yan po ay pagturing ni Pablo sa mga simbahay na sila'y tumanggap nga ng pangako ng Diyos ang banal na Espiritu. So hindi po nagbabago po yun. Alam niyo po sa ating panahon, hindi na itinuturo ng may pangunawa at pagpapahalaga ang gawain ng banal na Espiritu. Ang itinuturo na lang, ang di makaalis-alis sa mga pangunahing aral, panimulang aralin, patungkol sa kaligtasan, pagsisisi, patungkol sa pagpapatawad. Tapos na po yun. Kaya nga sabi ni Pablo, dapat mga tagapagturo na kayo. Hanggang ngayon, bansot pa rin kayo. Nasaan ang banal na Espiritu na nagtuturo patungkol sa mga bagay sa Diyos. Ayan, tayo, mga taga-JF, pasalamat tayo dahil tinutuntun natin ang aral ng mga apostol na hindi itinuturo sa ating panahon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan, dinisplay na natin yan. Yung God's original and only plan for man. Kaya pag yan, master po natin, ay mahirap pong maalis ang pagkilala kung ano yung habag ng Diyos sa simula't simula pa. So kaya po sa mga BS leader, ay paulit-ulit nyo yan para ma-master nila. At yan ay mahalagang papel sa bawat isa sa atin dahil ang banal na Espiritu ang kumikilos sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Amin po? Yan. Kung paano ang pagkakasala ng tao, may ginagawa ang Diyos ng pamamaraan dahil sa kanyang kagandahang loob. So, kailan ba nahadlangan? Ang panghuli po, panghuli na ba ito? Kapag hinahamak ng Kristiyano ang banal na Espiritu, nahahamak po pala siya. So, pabasa uli ako. Ayan, yung naka-highlight na lang. Hebreo 10:26-29. Matapos nating malaman at tanggapin ng katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. 29. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at humamak sa mahabaging espiritu. Yun po yung warning sa mga mananampalataya. Kasi pinakita dyan ng Panginoon na yung mga alay, ng mga hayop, ng mga handog na hindi mo kinalulugdan. Narito ang katawang inihanda mo. Ialay ko ang buhay para sa iyo. So, binata ng Panginoon lahat ng hirap. Kaya ho kung
tayo mga nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu na malayong ng Diyos na mangyari, kaya sabi ni Pablo dyan, matapos nating malaman. So nangyari na po. Naunawaan na, natanggap na ang katotohanan. Ito po yung mabigat. Kapag hindi niya alagaan ang pananampalataya o dagdagan, maaari siyang magpatuloy pagkakasala. Kaya po, hindi po dahil tinanggap mo ang Panginoon ay ligtas ka na. Kundi, along the journey of our Christian life, ano yung nagiging buhay natin. Kaya po, wala hong patid. Ang iglesia ay kanlungan ng mga nagkasalang pinatawad ng Diyos na nagsusumikap na sa biyaya ng Diyos, sa pangunguna ng banal na Espiritu, ipagkaloob ng banal na Espiritu ang karunungan at kaalaman. Upang ang hiwaga ng Diyos ay siyang patuloy na maging maidambana sa kanyang puso at isipan. Kaya po, napakahalaga ng iglesia. Kaya huwag ho kayong basta-basta alis ng iglesia kung meron kayong kasamaan ng loob. Dahil dito sa loob ng iglesia, kanyang katawan, kanyang ihahayag ang kanyang plano at layunin ng hindi isahan, kundi patuloy na dumadaloy ang kasaganaang pagpapala ng Diyos. Para tayo ay maging pagpapala sa iba. So, kaya ang kaligtasan ay hindi marapat lamang na sa atin o sa akin, kundi sa bawat isa na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya ho, sabi ron, mga kapatid, yung salita ho magpatuloy sa pagkakasala, wag ho nating isipin na ito po ay yung pagpatay, ito ay pangangalunya, ito ay pagnanakaw, ito ay lahat ng kasalanan. Sa tingin natin ay yun ay ang kasalanan lang. Di po, ang patuloy na sa paggawa ng pagkakasala, yung mga bagay na mabuti na hindi nating ginagawa ay kinikilalang pagkakasala. Yung hindi magmahal, hindi magpatawad, ayan ay patuloy na pagkakasala. Para hindi magkasala, sabi ni Juan, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ano yung object para hindi magkasala? Kung tinanggap na natin ang Panginoong Yesus, nag-iwan siya ng kanyang mga salita, nariyan ang banal na Espiritu, yun ating prioridad. Dahil yun, ang banal na salita o ang Biblia, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at lakas na hindi tayo magkasala. Kung magkasala man tayo, meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Yesus na nabubuhay magpakailanman para mamagitan sa atin. Kaya sabi niya, huwag na kayong mag-aatubiling lumapit sa banal na trono ng Diyos na kung saan nakakasumpong tayo ng tulong sa panahon ng kailangan natin. Walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin makakayanan. Amen? Dangan nga lamang mamuhay sa Espiritu. So ang panganib ay yung maaaring magpatuloy sa pagkakasala at ito po yung paghamak. Nawawalan na ng kabuluhan yung ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Kanya nang niyuyurakan, kaya sabi niya, gaano kabigat sa akala niyong parusang na sa taong humamak sa anak ng Diyos. Kung namumuhay tayo ng lisya sa kalooban ng Diyos at namumuhay tayo sa sanlibutan at ating pinangangalandakan ang tayo mga born again Christian, malaki ang pananagutan natin. At kung ikinahihiya naman natin, dahil natin ipakilalang tayo mga anak ng Diyos o born again Christian, malaki rin ang pananagutan natin sa Diyos. So, mga kapatid, wala na hong alisan. Dati na tayong naalipin ng kasalanan at ng kalayawan ng sanlibutan nito.
tiyak na kapahamakan. Inilipat na tayo ng Diyos sa kanyang kagilagilalas, sa kaliwanagan. Kaya mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang kanyang iglesia. Mahalin natin ang bawat isa. Amen? So sabihin nyo nga po sa katabing mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? Ayun. So nahahamak ang banal na Espiritu kapag ang isang naging Kristiyano na nang totoo ay nakuha pang tumalikod at baliwalain ang pananampalatayang ginawa ng Panginoon Yesus, ito ay paghamak. Kaya po yung pakikinig sa salita ng Diyos, kapag hindi ito nagkaroon ng bunga, ano ang gagawin pag walang bunga? Ay tiyak pagkakasala. At sabi ng babala sa Hebreo 3:12, ano sabi sa Hebreo 3:12? Huwag ninyong hayaang maging masama ang inyong puso, mawala ang inyong pananampalataya, at tatalikod sa Diyos. So, hindi po overnight ang pagtalikod sa Diyos. Hindi po overnight ang mawalang pananampalataya. Ito po ay proseso kapag hindi tayo naging sensitibo sa gabay o pamumuhay sa Espiritu. Andyan siya lagi. Kaya po siya nalulumbay. Dahil wala namang pakay ang Diyos, kundi ang mamuhay tayo ng payapa, panatag, kapayapaan. So lahat naman ng tao gusto ng kagalakan. Tama? Lahat naman ng tao gusto ng kapayapaan. Lahat naman ng tao gusto ng kahustuan buhay. Lahat ng tao gustong umibig. Kaya lang, kung walang banal na Espiritu, paano makakapamuhay? So, panghuli, kailan ba nahadlangan ng banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Kapag nilapastangan ng Kristiyano ang banal na Espiritu. Ito po, huwag nyo na hong alamin kung paano malapastangan ng banal na Espiritu. At sabi po sa verse 32, as 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan Espiritu. Bakit kaya mabigat ang paglapastangan sa Espiritu ng Diyos? At sino lamang yung makakapaglapastangan sa Espiritu ng Diyos? Sino? Unbeliever? Sino? Mga mananampalataya. Ano ang mga bagay na yon ang makapaglalapastangan sa Espiritu? Kasi bumaba ang banal na Espiritu na katabi mo, katabi ko. Ang banal sa tinawag na banal. Kung mamumuhay sa banal, salamat. Kung mabubuhay sa kasalanan, paglayo sa banal na Espiritu. Kaya may katagumpayan. Dahil wala nang kapangyarihan ng kasalanan ng Diablo sa buhay ng taong nakipag-isa. Panginoon. Dangan nga lamang piliin laging mamuhay sa Espiritu. Yun lamang ang ating pong kalakasan. Hindi dahil tinanggap mo ang Panginoon, ay nasa hagdanan ka pa lang, wala pa ron sa loob. Ang magpapahayag kung gaano kaganda ang tahanan ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Dahil siya ang templo ng Diyos. At yun ay sa loob ng kanyang iglesia na tinuturuan ng paglabas ng iglesia, isa sa pamuhay niya, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, sa lahat ng lugar kung saan siya dalhin ng Espiritu. Kaya sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Wala nang second chance. Kaya maging maingat tayo, baka tayo ay humahamak na sa banal na Espiritu. Kapag hinahamak natin ang pagsasalita sa iba't ibang wika, ay kaloob ng Espiritu. At hindi natin tinatanggap, maaring dumating sa punto ng buhay natin, manhid na tayo
sa mga aral ng salita nun. So, ano ang tinutukoy na paglapastangan? Ito po yung sinasabi nga sa panahon na ito, na ang Panginoon Hesus ay nagpagaling ng isang bulag at sinasabi nilang na sinapian ang Panginoong Hesus ni Beelzebub. No? Kaya sabi niyo, nang marinig ito para sinabi, nakapaglalay sa mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Iyan po ay gawain ng Espiritu Santo na kung saan ang Panginoon sa kapuspusan nito ay ginamot o napagaling ang lalaking bulag at pipi. Tapos sasabihin na ito ay gawa ng demonyo. Ayan po ay walang kapatawaran. So, ang paglapastangan sa banal na espiritu ay ang pagpaparatang ng mga gawa ng banal na espiritu ay mga gawa ng kaaway ng Diyos o ni Beelzebul o ng mga demonyo. So, yun. Kaya po, halimbawa, narinig na natin ang katotohanan na ang pagkaing inihandog sa Shidem, sa demonyo, ay hindi kinalulugdan ng Diyos. At pinagpasyahan mong kumain at sinadya mo ang kapistahan. Ayan ay pamumusong at paghamak sa banal na Espiritu. Kaya kung naunawaan na natin ang mga aral na hindi kaayon-ayon sa Diyos, halimbawa, inuutos ng Diyos, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi pwedeng magsama si Beelzebub at ang Panginoon. Beelzebul at Panginoon. Tapos pinagpasyahan mo pa rin, mananagot ka. At tiyak, didisiplinahin ka ng Diyos. At pag dinisiplina ka at tumigil ka, sino ngayon ang iyong Diyos? Kung hindi ka magpasakop, hindi ka magpa-restore, tiyak, mapapahama ka. Kaya huwag ho ninyong basta-basta na hamakin ang aral ng banal na Espiritu. Kaya tayo, mga kapatid, magpasalamat. Dahil hindi po tayo ninanais ng Diyos na mamuhay ng may kapahamakan. Lagi niyang iniisip ang pagpapala. At ang pagpapala nun ay sa Diyos. Dahil si Kristo ang ating pag-asa. Wala nang iba. Amen? So, sa ating pong pagtatapos, bakit ba nahadlangan ang banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay natin kapag binabaliwala ng Kristiyano ang mga pahayag mula sa Diyos? Yan. Kung hindi na natin ibinibigay ang ating sariling pakinggan at magpakumbaba. Kasi po, ang kalooban ng Diyos ay pagpapahayag niya rito ay laging laban sa ating kalooban. Kailangan ang isuko sa Diyos. Submit to God. Sabi niya. Kapag nagsisinungaling ang Kristiyano sa banal na Espiritu, at pangatlo, kapag lumalaban ang Kristiyano sa banal na Espiritu, at ang ating pinag-aralan ngayon, kapag sinasaktan ng Kristiyano ang kalooban, kapag hinamak ang banal na Espiritu, kapag nilapastangan ang banal na Espiritu. So, kung kayo po ay merong kaibigan na mahal mo, laging gusto mong kasama, anong ginagawa mo? Di po ba kakatagalakan mo, nakasama siya, dahil nagkakaunawaan kayo, mamahalan kayo. Gayon din sa mag-asawa. Gusto mo lagi siyang kapiling. Gusto mo laging kausap dahil na-develop ang pagmamahal. Amen? Wala hong nagmamahal na hindi nagkakaroon ng komunikasyon. Ng pagsasaysay ng mahal kita. Wala hong nagmamahal ng hindi nagsasalita. Walang nagmamahal na hindi pinapakita sa gawa. Amen? So sa mga asawang babae ng mga kalalakihan na narito, marahil bawat sa atin ay nais nating yakapin ang ating mga asawa at sabihin, mahal na mahal kita. Salamat sa pag-aaruga mo sa akin, sa ating mga anak kung ano tayo ngayon, dahil sa iyong pagsasakripisyo. Ano din po kaya ang ginagawa ng Diyos?
ang banal na Espiritu na nagtatyaga, patuloy na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal na walang layon na hanggang sa huling panahon, kasamahin tayo at sana'y piliin nating lagi siyang kasama. Huwag nating hadlangan ang banal na Espiritu. Hindi lamang po natin dapat na matanggap ang banal na Espiritu, kailangan nating matutunang lumakad at sumunod sa Kanya. Ito ang susi sa pagtatagumpay laban sa kasalanan at sa hilig ng laman. Atin po isaalang-alang, pag-aralan at sundin palagi ang Kanyang mga udyok sa buhay. Ang mga ito ay nasusuri at nararamdaman ng sinumang sumusunod sa banal na Espiritu. Huwag po nating hadlangan ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ito, mga kapatid, palatandaan. Kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, agad ba? Ito ang aking laging sa. Kapag ba tayo nakakagawa ng kasalanan, agad ba na tayo'y tumutugon sa pag-uusig ng banal na Espiritu? Kung nagkakaroon pa tayo ng lapses ng panahon, binibigyan natin ng pagkakataon ang diablo na tayo'y impluwensyahan sa mga bagay na marumi at di mabuting mga pag-iisip at mga pagdidesisyon. Kaya every time na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, sinasadya man o hindi, kung abrupt, naroon ang pag-uusig ng banal na Espiritu. Kapatid, mapalad ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po. So tayo po ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon.